Sir, ito na pong order ninyo. Have a nice day. Umaga pa lang ay suot na ng dalaga ang kanyang magandang ngiti sa tuwing magsaserve siya ng pagkain sa mga tao. Umaga pa lang kasi ay napakarami na ng tao sa kanilang restaurant, kaya naman doble ang kilos nilang lahat. Atasha, table 7, assist please. Okay, ako nang bahala. Thank you sis. Ito na ang buhay ni Atasha dahil kapos sa hirap at ang tanging paraan na lang ay ang pagtatrabaho sa restaurant at tinitiis na niya. Bumuntong hininga siya nang matapos ang kanyang ginagawa at sa pag-aakala na uupo na siya, ay bigla namang may inutos sa kanya ang head nila. Pakiaskaso naman ang table sa itaas. Madumi at mamaya makita pa ng mga papasok mula dito sa ibaba. Yes, ma'am. Pakidagdagan na rin ng mga lamesa doon para naman may mauupuan pa ang iba. Kaagad na kumilos si Atasha at nagpatulong sa mga lalaki. Habang nag-aayos sila ng lamesa at upuan, ay may pumasok na 3 lalaking businessman, dahilan para matigilan si Atasha at mapatingin doon. Nandiyan na sila, Sir Dexter. Kilala mo sila? Tumango ang babae at nilinisan ng lamesa. Regular customer namin sila at madalas dito sila tumatambay para tikman ang mga bagong menu. Si Sir Rich kasi ang may-ari nitong restaurant at sina Sir Dexter at Adrian ay mga kaibigan niya. Ngayon ko lang sila nakita. Mayayaman. Hay nako, sinabi mo pa. Grabe kung magwaldas ang magkakaibigan na yan. Pero single pa rin silang 3. Inabala ni Atasha ang kanyang sarili sa trabaho. At nang makababa siya ay may pumasok na 6 na kalalakihan na malalaki ang katawan at puno ng tattoo. Ngumiti siya at mabilis na lumapit sa mga yon. Pwede ko bang kunin ang order ninyo? Isang case ng alak, sigarilyo, tsaka yung mga bestseller nyo. Pasensya na po sir Hindi po kami nagbebenta ng sigarilyo dahil na rin po ayaw namin makaistorbo sa mga kumakain. Natigilan ang lalaki at maangas na nag-angat ng tingin sa dalaga. Imposible na wala kayong sigarilyo dito. Ano ba naman tong restaurant na to? Kunin mo ng order namin. Pabagal-bagal. Bilisan mo. Tumango ang dalaga at hindi na lang pinansin ang kawalan ng respeto ng lalaki sa kanya. Agad niyang inasikaso ang mga order ng mga ito at agad na nilapag sa lamesa. Dahil luto naman na at mabuti na lang ay mabilis ang mga chef nila. Ayan na po lahat ng order ninyo. Ang bucket ng alak ay parating na rin. Mabagal ba talagang service ng restaurant na to? Pati ba naman alak delay pa? Sir, hindi lang po kayo ang customer namin. At kahit gustuhin man na unahin kayo ay hindi pwede. Naka-line up po ang bawat order. Kaya hanggat maaari, ay habaan po sana natin ang pasensya natin. Napatalon si Atasha sa gulat nang padabog na tumayo ang lalaki. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanila, ngunit hindi doon umalis ang dalaga. Hinarap niya ang lalaki ng buong tapang dahil hindi niya hinahayaan na bastusin siya nito. Talagang sumasagot ka ba? Sino ka ba dito sa inaakala mo? Maganda ka pero bobo ka. Laki-laki mong tao pero papansin ka. Nanlaki ang mata ng lalaki at hinawakan ang braso ni Atasha. Napadaing ng mahina ang dalaga dahil sa madiin itong paghawak sa kanya. Gusto mo bang sirain ko yung pagmumukha mo? Huwag kang sumagot sa akin dahil di mo ako kilala. Kung gusto mo pang tumagal sa trabaho mo, ayusin mong pakitungo sa mga customer mo. Matuto ka rin sana na intindihan ang rules ng restaurant na to. Kung gusto mo rin po na ikaw ang masusunod, magpatayo ka ng sarili mong restaurant. Napapikit ang dalaga sa pag-aakala na lalapat ang palad nito sa pisngi niya. Ngunit hindi yun dumating. Dahan-dahan niyang dinilat ang mga mata niya at natigilan nang makita ang isang matipulong lalaki na sa harapan niya. Nang tingnan niya ang kanyang gilid ay ang 2 lalaki ang umawat sa ibang lalaki. Kanina pa ako nanonood at hindi ko gusto na sinisigawan mong waitress dito. Sino ka naman Huwag kang mangialam dito dahil hindi naman kita kinakausap. Ngumiti ang binata at agad na hinawakan ang braso ng lalaki. Pinilipit nito ang braso nito na napasigaw sa sakit. Gumisi sina Adrian at Rich at sabay na umiling sa mga lalaki na ngayon ay susugod kay Dexter. Parating ng mga pulis sa lugar nito. At kapag nalaman nilang nanggugulo kayo dito, hindi maganda yun. You're harassing a waitress and that's against the law. Bitawan mo ko, tarantado! I'm warning you. Dumating ang manager at agad na napabuntong hininga si Atasha at napailing. Tiningnan niya ang binata na napatingin sa kanya. Are you okay? Dapat hindi ka na nangialam. Kaya ko naman. Ano?
Gusto mo bang manood na lang kaming saktan ka ng lalaking yun? Natawa ang dalaga at nag-angat ng tingin. Natigilan pa siya nang makita kung gaano kaganda ang hazel brown eyes nitong mga mata, lalo na't nasa kanila nakatapat ang araw. Sagot ko ng pagkain yung tatlo, lalo ka na. Wait, miss. Hindi pinansin ng dalaga ang tawag nito at nagpasalamat na lang siya, ay natapos na ang gulo at umalis na rin ang mga lalaki. Humingi siya ng pasensya sa kanyang manager na nag-aalala sa kanya. Nako, mabuti na lang talaga at nandyan sila Sir Dexter. Okay ka lang ba talaga? Hindi naman po ako sinaktan kaya okay lang ako. Ako na pong bahala sa kanila, pati sa pagkain. Tumango ang manager at agad namang kumilos si Atasha at naglapag ng dessert sa lamesa ng binata na hindi inaalis ang paningin sa kanya. Nagkatinginan silang dalawa at mabilis na nag-iwas ng tingin ang dalaga at umalis. Nang makitang magulo na naman ang kanilang bahay dahil sa kanyang ama na lasinggero at sa kanyang ina na puro sugal, ay napailing na lang si Atasha. Umalis agad siya sa kanilang bahay at mabilis na pumasok sa trabaho. At habang naglalakad siya, ay hindi niya maiwasan na maisip kung kamusta na kaya ang nakakatandang kapatid na nasa ibang pamilya na. Ang aga mo pumasok ah. Magulo na naman sa bahay niyo, no? Ganyan naman talaga. Lasing na naman ang tatay. At ayun, nagsusugal na naman ang nanay. Hindi ko na rin minsan alam eh. Tinapik ng babae ang balikat ng kaibigan. Hayaan mo na lang. Wala na rin naman tayong magagawa kung yan ang gusto nila. Mauubos lang natin ang laway natin sa kakasermon. Masabuti na lang na magtrabaho na lang tayong dalawa. Napangiti ang dalaga at napatango. Mas mabuti pa nga. Para naman mawala ang stress ko. Dumating ang 11:11 ng umaga ay dumagsan na naman ang mga tao. Kaya abala na ulit si Atasha sa kanyang mga ginagawa. Ngunit sa umaga na yon ay hindi niya inaasahan na magkikita silang dalawa ni Dexter. Mag-isa at dala nito ang cellphone. Oh, ikaw na dyan. Nangunot ang noo ng dalaga. Bakit ako? Basta ikaw na dyan. Ako nang bahala sa iba pang customers. Napalunok si Atasha at bumuntong hininga. Lumakad siya at ngumiti sa binata na nakatingin na agad sa kanya. Alam niyang weird pero kinakabahan siya habang pinagmamasdan si Dexter na nakatingin sa menu. Mayroon na po ba kayo naisip? Yes, I want pork steak and red wine and anything for dessert. Is that all, sir? Tumango ang binata at sinarado ang menu. Yes, please. Napalunok si Atasha at agad na umalis doon. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang maramdaman ang kakaibang kaba at bilis ng tibok ng puso niya. Natitense ka ba? Mukha ka natata eh. Ang bastos talaga lagi ng bibig mo. Natawa ang babae. Ang gwapo, no? Sarap patingnan. Ay nako, huwag ka nga mangarap na magugustuhan ka niya. Out of league natin yan. Kung sa bagay, Atasha, mukhang interesado siya sa'yo. Napailing na lang ang dalaga at naglakad papunta sa counter. Maingat siyang naglakad at mabilis na nilapag sa lamesa ang pagkain ni Dexter. Nagtataka pa ang binata nang maglabag siya ng iba pang dish kaya kinagat ni Atasha ang labi at ngumiti. Gusto ko lang po magpasalamat sa ginawa niyo kahapon. Pasensya ka na rin at wala ako sa mood kahapon eh. Palagi bang nangyayari yun dito? Hindi naman po. Nagkataon lang na nangyari yun tsaka isa pa. Sanay naman na ako doon. Nagtaas ng kilay ang binata. Okay lang sa'yo na sinasaktan ka at sinisigawan. Ngumisi ang dalaga at hindi niya alam kung bakit nandito pa rin siya sa harapan ng binata. Ano bang dapat niyang sabihin? Masyadong personal, sir. Hindi naman importante kaya wag na lang nating pag-usapan. Nga pala, libre na yung isang dish. Baka masanay naman ako sa libre. You're welcome. Panay ang tingin ng dalaga sa binata dahil pagdating ng tanghali ay hindi pa ito umaalis at nag-order pa ng wine. Napailing na lang siya at hinayaan ito dahil alam niyang aalis rin naman agad ito. Oh, aalis na po kayo, sir? Hindi pa sana kaso may bigla ang meeting eh. Do you want me to stay? Hindi na. Baka maubos mo na ang isang tray namin ng wine eh. Napangisi ang binata at napailing. Tumango si Atasha at pinanood si Dexter na umalis sa kanyang mamahalin nitong kotse. Mabilis na lumipas ang oras, kaya nang dumating ang gabi ay agad nang umuwi si Atasha. Kahit pa ayaw niya, dahil kawawa naman ang dalawang maliit niyang kapatid na sila Alex at Angel. Oh, nandito na pala si Atasha. Nako, wala nang ulam ah.
Nakain na kanina ng mga bisita ng papa mo. May pera ka ba dyan? Natigiglan ang dalaga at napatingin sa kanyang mga kapatid na nakasilip sa kwarto. Inis niyang tiningnan ang kanyang mga magulang na ngayon ay nagiinom kasama ang mga kaibigan nila at mabuti na lang ay nag-uwi siya ng pagkain para sa mga kapatid. Kakabigay ko lang sa inyong dalawa ni Papa at wala akong sahod ngayon. Kumain na ba si na Angel? Bakit wala kang pera? Sinabi ko na 'di ba? Marami akong bayarin at marami na akong utang sa tindahan. Pwes, problema mo na yun, Mama. Ilang beses na kitang binigyan. Isang sampal mula sa kanyang ama ang natanggap niya. Hindi niya yon ininda at tiningnan lang ang kanyang ama na lasing at nakatingin sa kanya. Wala kang kwentang anak ha? Uuwi ka dito at wala kang pera. Para saan pa ang trabaho mo kung wala kang makauwi dito? Galit na tiningnan ng dalaga ang ama. E di sana nagtrabaho ka para malaman mo na ang hirap ko. Puro kayo sugal at inom eh. Hindi niyo na naisip na may mga anak kayo. Anong sabi mo? Sinusumbatan mo ba kami ha? Hoy, para sabihin ko sa'yo, kami nagpakahirap para lang mabigyan kayo ng magandang buhay. Tumawa ang dalaga at napailing. Pwes, nagsisisi na ako na ganito ang buhay na meron ako kasama kayo. Mabilis siyang umalis doon at agad na hinawakan ang mga kapatid niya. Agad silang pumasok sa kanyang kwarto at kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata ng mga bata niyang kapatid. Ate, sinaktan ka na naman ni Papa. Hayaan mo siya. Hindi naman masakit eh. May dala akong pagkain. Napasinghap ang batang lalaki. Talaga po, kanina pa po kami gutom. Ayaw po kasi kami bigyan ni Mama ng pera. Kain po tayo, ate. Ang sarap po nito. Nangilid ang luha sa mga mata ni Atasha at agad niyang pinanood na kumain ang mga kapatid. Tiningnan niya ang kalendaryo at naisip na humahanap na ng apartment galing sa ipon niya. Kinagat niya ang labi at pinunasan ng luha sa mga mata niya. Nagulat pa si Atasha nang makita si Dexter na nakaupo at nagbabasa ng magazine. Nagtataka niya itong tiningnan dahil napakaaga pa at nakahanda na agad ang almusal pero hindi pa ito kumakain. Kanina ka pa hinihintay niyan? Ako? Bakit naman ako? Nangunot ang noo ng babae at hinawakan ng kanyang pisngi. Mabilis na umiwas ang dalaga at tiningnan ang kaibigan. Sinaktan ka na naman ba ng tatay mo? Okay lang ako, sis. Malayo to sa bituka. Hay nako, sige na nga. Teka, lapitan mo muna yun ah. Nag-order pa naman ng 2 breakfast para raw sa inyong dalawa. Bumuga ng hangin si Atasha bago naglakad papunta kay Dexter. Nag-angat ng tingin ng binata at ngumiti sa kanya. Dahan-dahan na umupo ang dalaga nang ilahad nito ang upuan at panoorin siya. Hindi mo naman kailangang gumawa ng ganitong bagay. Isa pa, ang aga mo dito. Gusto ko lang na kasabay ko sa pagkain. Yan ang dahilan bakit ako maaga dito. Sandaling natigilan ang dalaga at napatingin sa binata. Dahan-dahan niyang kinuha ang kutsara at tiningnan ang pagkain. Bakit mo ba ako gustong kasabay? Ano bang kailangan mo sa akin? Wala ka namang mapapala sa akin eh. Kailangan ba may dahilan? Natawa ng mahina ang dalaga at sumandal sa upuan. Pinakatitigan niya ang binata na ngayon ay maganang kumain. Oo, kailangan may dahilan. Tsaka madalas na tayong magkita eh. Kaya nakakapagda ka na wala kang kailangan sa akin. Well, I enjoy being with you. Bakit? Gusto mo ba ako? Napaubo ang binata dahil sa tanong ng dalaga. Hindi ito inaasahan ang pagiging diretsyo ni Atasha sa kanya. Nang tingnan niya ang dalaga, ay nakakunot lang ang noo nito at nakalukip-kip habang umunguya. Iniisip mo talaga yan? Ano pa bang dahilan kung bakit ka nandito? At anong dahilan bakit mo ko laging pinupuntahan dito? Isa lang naman ang iisipin ko. Gusto mo ko? Kinagat ng binata ang labi at napailing. Tiningnan niya ang dalaga na ngayon ay nakatingin sa kanya. Bago pa niya masagot ang tanong nito, ay sabay silang napatingin sa nagwawalang lalaki sa labas. Narinig ni Dexter ang mahinang mura ng dalaga. Ay, Diyos ko po! Papa, anong ginagawa mo dito? Iniwan mo kaming walang pera. Kahit kailan ka talagang bata ka, hindi ka nag-iisip. Alam mo bang wala kaming ulam ah? Wala kaming kahit na ano. Napalunok ang dalaga at nakita ang mga ibang empleyado na nakatingin sa kanya. Huwag ka manggulo dito, Papa. Isa pa, wala na rin akong panggastos dito dahil binigay ko na lahat sa inyo.
Ni hindi na nga nakakakain ng mga kapatid ko dahil sa pag-iinom mo. Hinampas ng matandang lalaki ang braso ng dalaga. Nagtagis ang panga ni Atasha at huminga ng malalim. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Akin ang pera at kailangan kong uminom ng alak. Puro na lang inom ang inaatupag mo. Ni hindi mo naisip na may mga anak ka. Ngayon na wala na akong pera, may gana ka pa talagang pumunta dito? Sumasagot ka pa talaga, ah. Kung ayaw mo manggulo dito, ay bigyan mo ako ng pera. Napanunok si Atasha dahil nahihiya siya sa ginagawa ng kanyang ama. Umatras siya nang mapansin nito ang braso niya. Napangiwi siya ng kapkapan siya nito kaya mabilis niyang tinulak ang ama. Sinabi lang ang wala eh. Tarantado ka pala eh. Halika nga dito na bata ka. Sumasagot-sagot ka na porke may trabaho ka na, ha? Bitawan mo nga ako. Mabilis na nagpumigla si Atasha sa kanyang ama at nakatanggap pa siya ng sampal mula dito. Nagkagulo rin sa loob at lumabas si Honey, ngunit bago pa ito makalapit sa kaibigan, ay mabilis na hinawakan ni Dexter ang braso ng dalaga. Huwag kang mangialam dito. Mangingialam ako dahil akong boss niya. Dexter, hindi na. Kaya ko na to. Ngunit hindi nakinig ang binata at nanatili sa tabi niya. Nangilid ang luha sa mga mata ni Atasha. Kung patuloy niyong gagawin ang bagay na yan, may kalalagyan kayo sa kulungan. Pwede ko kayong kasuhan ng trespassing at harassment. Tumawa ng malakas ang matandang lalaki at tiningnan ang anak. Anak ko ang batang yan at pwede ba? Wala akong pakialam kung sino ka at kung anong estado mo. Buhay namin ito ng anak ko at wala kang karapatan para pagsabihan ako dahil ama ko nang walang kwentang babae yan. Mas lalo nyo lang pinapakita sa lahat ng tao dito kung gaano ka-squatter ang mga katulad mo, sir. Mas lalo mo lang pinapatunayan sa lahat ng tao kung gaano ka-irresponsableng ama sa anak mo. Nangilid ang luha sa mga mata ni Atasha at ramdam na ramdam niya ang hapdi ng bawat sugat niya sa braso. Hinuwakan niya ang braso ni Dexter na tumingin sa kanya. Umalis ka na, Papa. Mag-aabot na lang ako ng pera. Eh di dapat kanina mo pang sinabi yan. Hindi sana aabot sa ganito ang lahat. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Ngumisi ang matandang lalaki at tinuro-turo ang anak bago umalis. Nakahinga ng maluwag si Atasha at agad na bumuntong hininga. I'm sorry. Hindi ko lang mapigilan na hindi makasali. Lalo na't nakikita kong sinasaktan ka niya. Okay lang. Salamat pa rin ah. Pero sa susunod, huwag ka lang mangialam pa. Ayoko madamay ka eh. Umiling ang binata at pinagmasdan ng dalaga. Ihintayin kita sa pag-uwi mo. I want to make sure that you're safe. Hayaan mo na si Sir Dexter, Atasha. Sige na, para maging maayos na rin ang lahat. Hindi na nakipag-away pa si Atasha at agad na tumango. Naging maayos rin ang kanyang trabaho at minsan-minsan ay napapatingin kay Dexter na may kausap sa telepono at napagtanto niya na may isang tao pa palang kayang mag-alala sa kanya. Bahay mo? Tiningnan ng dalaga ang hindi naman kalakihan na bahay sa kanyang harapan. Nang makababa siya sa kotse, ay mas lalo siyang namangha dahil sa ganda at laki ng hardin bago makapasok sa mismong loob. My parents bought it for me. Sabi nila kapag nagkaroon daw ako ng asawa, ay dito ko iuuwi ang asawa ko. Grabe rin pala mag-isip ang mga magulang mo. Advance. Natawa ang binata at agad na inalalayan ng dalaga papasok sa loob. Ang bahay ni Dexter ay isang tahimik, ngunit makabago at maaliwalas na espasyo. Sa labas, napapalibutan ito ng luntiang hardin na tila yumayakap sa buong paligid. Ang mga dingding ay gawa sa makinis na kahoy na may natural na kulay, na nagbibigay ng mainit na pakiramdam kahit sa pinakamalamig na panahon. May kukunin lang ako sa kusina ah. Diyan ka lang. Okay. Abala pa naman ako sa pagtingin nitong bahay mo. Ang malalaking bintana nito ay nagdadala ng liwanag sa loob, habang nagbibigay ng magandang tanawin ng kapaligiran. Walang kapantay. Sa loob naman, bawat silid ay mayroong sariling personalidad. Ang sala ay puno ng mga libro at sining. Ang kusina ay parang sumasalamin sa kalinisan at kasanayan ni Dexter. At ang kwarto ay isang santuaryo ng katahimikan. Ang bahay na ito ay parang salamin ng pagkatao ni Dexter. Simple ngunit puno ng karakter, dahilan para mapangiti si Atasha. If you don't mind, bakit ganun ang papa mo sa'yo? Simula bata pa naman ako, ganun na yun eh. Lumakas kasi ako sa lugar na puno ng gulo. Sugal dito, sugal doon. Minsan pa, may mga nangyayari na kung ano-anong bagay.
Nasanay na lang rin siguro ko. At hindi na bago dahil madalas naman ganyan ang talagang ugali niya eh. Habang si Atasha ay nakaupo sa gilid ng sofa, bahagyang napapangiwi dahil sa gasgas sa kanyang braso, si Dexter ay tahimik na naghahanda ng first aid kit. Maingat niyang binuksan ang lalagyan, hinugot ang antiseptic at bulak at lumapit sa kanya na may banayad ng ngiti. Paano mga kapatid mo? Maliit pa sila at talagang sinasanay din sila sa gawaing bahay. Akala ko nung una magbabago na sina Papa dahil may kambal si Mama. Pero mas lalo siyang lumala eh. Pareho nilang nakalimutan na may mga anak silang dalawa. Kaya sa edad na 16, talagang nagtatrabaho na ako trumarakat kung saan-saan. Pinanood ng dalaga na maingat na nililinis ni Dexter ang gasgas niya. Huminga siya ng malalim at bahagyang napatingin sa mga mata ng binata. Alam mo, hindi ko akalain na may isang tao palang mag-aalala sa akin. Bukod kay Honey. Salamat Dexter ha. Sadyang ayoko lang makita na babaeng sinasaktan. Hindi biro ang pinagdadaanan mo ngayon kaya gusto ko rin na makatulong. Pero alam mo kung ano nakakabilib sa'yo. Nangunot ang noo ng dalaga at napatingin sa binata. Umupo ito sa tabi niya. Ang tapang mo babae. Hindi lahat ay kaya yan at mas lalong hindi lahat ng katulad mong panganay ay kayang sumagot sa mga magulang. Pero ikaw, nakakabilib ang tapang na pinapakita mo para lang protektahan ang mas bata sa'yo. I admire you for that, Atasha. Hindi agad nakasagot ang dalaga. Nangilid ang luha sa mga mata niya dahil pakiramdam niya ay tumagos yon sa puso niya. Hindi niya alam kung paano ang mga salita galing sa bibig ni Dexter na sandali niyang nakilala ay nakakapagpalambot sa kanya. Pinapayak mo ba ako? Natawa ang binata at umiling. Sinasabi ko lang ang laman ng isip ko, Atasha. Bakit ka ba ganyan? Interesado ka ba sa akin? Natigilan ang binata at napatingin sa dalaga na seryosong nakatingin sa kanya. Ano naman ang gagawin mo kung oo? Hindi pwede, Dexter. Bakit hindi? Bumuntong hininga ang dalaga at pinaglaruan ang daliri niya. Masyadong magulo ang mundo ko at hindi bagay sa tahimik mong mundo. Ayoko rin na may taong madadamay sa miserable kong buhay. At ayoko rin na magkaroon ng kahit anong pag-ibig sa kahit kanino. Natatakot ka? Tumango ang dalaga. Ayoko lang na ako yung magiging dahilan kung bakit ayaw ng tao sa akin. Na ako ang dahilan kung bakit naging miserable rin ang buhay nila. I insist, Natasha. Kung interesado ka sa akin, lilipas rin naman yan. Salamat nga pala ha. Bumuntong hininga ang binata at tiningnan ang dalaga. Fine. Hindi kita pipilitin o hindi ako magmamadali. I just want to assure you that I'm still interested. Tahimik sila sa biyahe, ngunit ang puso ni Atasha ay hindi mapakali. May parte sa kanya na gusto niya at may parte naman ng sa kanyang puso ang natatakot dahil sa maraming responsibilidad at maraming problema. Salamat sa araw na to ha. Nandyan na rin ang number ko para in case na kailangan mo ng kausap. Nandito ako. Ngumiti ang dalaga. Yun siguro ang unang pagkakataon niya na ngumiti ng puro at natural sa harap ng isang tao. Marahan siyang bumaba at kumaway kay Dexter, ngunit nang makaalis ito ay siya namang ingay mula sa loob. Angel? Alex? Ate! Tinakbo ng dalaga ang distansya nilang tatlo at agad niyang niyakap ang kambal. Siya ang sumalo ng hampas ng sinturon para sa kanyang mga kapatid. Agad na yumakap sa kanya ang dalawang bata habang umiiyak. Tama na mama, wala silang ginagawang masama. Umalis ka dyan, Natasha ha? Umalis ka kung ayaw mong hampasin rin kita. Hindi nakinig ang dalaga at nanatili pa rin siyang nakayakap sa mga kapatid na umiiyak. Umiling siya at nilingon ang kanyang ina. Bakas ang pagod sa mukha nito at kitang-kita ang galit sa mga mata nito. Kung hahampasin mo sila, masabuti pang ako na lang. Total, ganito rin naman ang ginagawa niyo sa amin ni Kuya Roy noon. Huwag mong binabanggit ang kuya mo dito. Ngumisi ang dalaga at agad na humiwalay sa mga kapatid. Nagtago ang kambal sa kanyang likod habang siya ay matapang na hinarap ang ina. Mas lalo ko napapatunayan kung gaano ka kawalang kwentang ina, mama. Mas lalo kong gustong kumuwala sa'yo dahil sa paghihirap namin ng mga kapatid ko. Anong sinasabi mo? Hindi umimik ang dalaga at mabilis niyang hinawakan ang kamay ng kambal. Hanggat kaya niya at nakakatayo siya, walang pwedeng manakit sa kanilang tatlo. Kahit pa sino ang kaharap nila.
Ilang linggo ang nakalipas ay hindi inaasahan ni Atasha na magiging espesyal ang araw na yon para sa kanilang tatlo. Sinundo sila ni Dexter habang wala ang mga magulang nila, kaya naman excited ang kambal habang nakasakay sa kotse. Saan po tayo pupunta, Ate Atasha? Mamasyal tayo. Hindi ba gusto niyong mamasyal? Talaga po, ate. Mamamasyal po tayo. Ang destinasyon nila ay isang tanyag na lugar na kilala sa mga kabundukan at mga larong panlabas. Pagdating nila roon, humarap sa kanila ang isang malawak na tanawin ng kalikasan. Mga puno na sumasayaw sa ihip ng hangin, mga bulaklak na parabang umaawit sa ilalim ng araw, at isang ilog na umaagos ng mahinhin. Ngayon lang ako nakarating dito. Napakaganda. Namamangha na pinagmasdan ng dalaga ang kumikinang na tubig sa ilog. Para tayong may nasa isang fairy tale. Ang ganda po. Si Atasha ay tumingin kay Dexter na parang nais niyang sabihin ang isang bagay. Ngunit, pinili na lang niyang ngumiti. Sa kaloob-looban niya, ramdam niyang pasasalamat dahil naisipan nitong bigyan sila ng oras at kasiyahan. Sana nagustuhan nila. Gusto nila yan. Tingnan mo nga takbo na sila ng takbo. Ang cute nilang pagmasdan Nakakatuwa na mas excited pa sila kaysa sa atin. Habang nagtatakpuhan ng kambal, nagganap sila ng magandang lugar kung saan pwede silang magpahinga. May dala si Dexter na picnic blanket at basket na punong-puno ng masasarap na pagkain. Nagpalipas sila ng ilang oras sa ilalim ng puno, kung saan nagtatawanan ng kambal habang si Dexter ay masayang kumakain kasama si Atasha. Alam mo, hindi ko naman alam kung paano ba kita mapasalamatan sa ginagawa mo ngayon. Ang saya nilang dalawa Alam kong sobrang busy mo, pero naglaan ka pa rin ng oras para sa amin. Atasha, mahalaga kayo sa akin. Ang makita kayong masaya. Iyan ang higit pa sa lahat ng trabaho o problema. Isa pa, gusto ko rin namang magpahinga sa trabaho. Kaya naisip kong isama na lang ang mga bata. Tumahimik sandali si Atasha. Ramdam niya ang katapatan sa boses ni Dexter. Wala siyang ibang magawa kundi ang ngumiti. Ngunit sa kaloob-looban niya, nag-uumapaw ang pasasalamat. Para sa kanya, hindi lang ito simpleng pamamasyal. Ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal para sa kanilang tatlo, lalo na sa kanya. Kain na kayo, kambal. Ang saya po maglaro doon. Minsan lang po kasi kami lumalabas at kapag kasama lang po si Ate Atasha. Salamat po, Tito Dexter. Hindi po namin makakalimutan ang araw na to. Hanggang sa paglaki po namin ay dito pa din kami pupunta. Datawa naman ang binata at tiningnan ang mga bata. Habang bata pa kayong dalawa, dapat ini-enjoy nyo lang. Next time, marami pa tayong pupuntahan. Napangiti si Atasha. Basta ba mag-aaral sila ng mabuti? Oo naman po. Sa kalagitnaan ng araw, nagtungo sila sa bahagi ng ilog kung saan pwede silang magtampisaw. Tumalon sa tubig ang kambal at nagtawanan. Si Dexter naman ay abala sa pagkuha ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Habang si Atasha ay nasa gilid lamang, nakangiti at pinagmamasdan ang kanilang kasiyahan. Ingat! Are you happy? Oo naman. Higit pa sa kasiyahan ang nararamdaman ko sa araw na to. Ngayon ba, naniniwala ka ng interesado talaga ako sa'yo? Natigilan ang dalaga at napatingin sa binata na tumabi sa kanya. Huminga siya ng malalim at pinaglarawan ang tubig. Aaminin kong kinakabahan pa rin ako. Pero ngayon na napatunayan kong ayaw mo talaga akong tigilan. Kahit paano nawala ang takot ko. Nung una tayo magkita sa restaurant, alam ko na kagad na makukuha mong atensyon ko. Trust me when I say, I tried to stop it. Sinubukan kong hindi pansinin ang sinasabi ng mga kaibigan ko. Pero the more na nakikita kita, pakiramdam ko, hindi ko na rin kaya magpigil. Naaminin kong sumaya ako, Dexter. Sobrang saya ko dahil nakilala kita. Sobrang saya ko dahil may isang taong katulad mo, bukod sa kaibigan ko, ang handang makinig sa akin. Ngumiti ang binata at marahang hinawakan ang kamay ng dalaga. Napatingin doon si Atasha at sandaling bumilis ang tibok ng puso niya. Ang chance na binigay mo sa akin ay hindi ko kailanman sisirain. Alam kong ginagawa ko at alam ko rin kung anong nararamdaman ko para sa'yo. Thank you for loving me. Kahit mahirap. Salamat Pagdating ng panghapon, pinanood nila ang paglubog ng araw. Si Angel at Alex ay nakahilig sa balikat ni Dexter. Pagod ngunit masaya.
Si Atasha naman ay tahimik na nakaupo sa tabi nila. Nakamasid habang ang langit ay nagiging gintot kahel. Salamat po, Tito Dexter. Ang saya-saya po ng araw na to. Sana po lagi kayong nasa tabi namin. Mas masaya po kapag kasama kayo at mas masaya rin po ako na masaya si Ate Tasha. Ngumiti ang binata. Simula ngayon, hindi ko na kayo papabayaan, okay? Lagi ako nandito. Hindi ko hahayaan na maranasan niyo ang bigat ng mundo. Sa saglit na iyon, tumingin si Dexter kay Atasha at parang naintindihan nila ang isa't isa nang hindi na kailangan mag-usap pa. Sa pagitan ng tawanan, luha ng kasiyahan. Hindi na lamang ito simpleng pagkakaibigan. Ito ay naging pamilya, isang hindi matitinag na ugnayan. Thank you. Ngumiti ang binata at hinalikan ang noo ng dalaga. Napapikit si Atasha at naramdaman ang natural na pagmamahal galing sa binata. Alam niya na sa pagkakataong ito, hulog na rin siya kay Dexter at hindi niya hahayaan na may makasira sa kanilang dalawa kahit pa ang pamilya niya. Masakit pa rin ang katawan ni Atasha dahil sa natamong pananakit ng kanyang ama. Huminga siya ng malalim at tiningnan ng kambal na ngayon ay nakabaloktot at nakatulog dahil sa pag-iyak. Agad niyang hinanap ang cellphone nang tumunog ito. Hello? Nasa labas ako. I'll get you out of the house. Napasinghap ang dalaga at agad na napalunok. No, delikado. Kapag nalaman ni na Papa na nandito ka, baka mapahamak ka pa. Kalimutan mo ng mga gamit mo. Sumama ka sa akin. This is for your siblings, Atasha. Napapikit ang dalaga at agad na nagdesisyon. Mabilis niyang kinuha ang isang malaking bag at agad na nag-impake para sa kanyang mga kapatid. Agad niyang ginising ang kambal na inaantok pa ngunit wala na silang oras. Saan po tayo pupunta, ate? Alis na po ba tayo? Ngumiti ang dalaga at tumango. Hindi ko na ulit hahayaan na saktan kayo nila mama at papa. Aalis tayo, okay? Madaling araw na. Tahimik ang paligid sa baryo. Walang ilaw sa kanilang maliit na bahay, kundi ang malamlam na sinag ng buwan na pumapasok sa siwang ng mga bintana. Alam ni Atasha na ito na lamang ang pagkakataon at ang tanging nagbibigay lang ng lakas sa kanya ay ang makatakas sa impyerno. Tahimik lang tayo, okay? Hindi nila tayo pwedeng mahuli. Opo, ate. Mula sa kanilang kwarto, maingat nilang binuksan ang lumang bintana na halos kalawangin na ang mga itsura. Ingat na ingat si Atasha na huwag makagawa ng anumang ingay na posibleng magpagising sa kanilang mga magulang. Kinuha niya ang tela na matagal na niyang tinago sa ilalim ng kama. Ito ang gagamitin nila upang makababa mula sa ikalawang palapag ng bahay. Ate, natatakot po ko. Aalalayan ko kayo. Nasa ibaba si Tito Dexter. Ang bawat hakbang pababa sa telang gawa sa lubid ay tila isang walang katapusang pagsubok. Nanginginig ang mga kamay ni Alex habang hinahawakan ng lubid at naramdaman ni Atasha ang bigat ng responsibilidad bilang panganay. Ngunit walang puwang ang pagdadalawang isip. Kailangan makawala sila mula sa impyernong araw-araw nilang nararanasan. I got you. Ikaw na. Alex, bilis. Kabado at takot ang namumutawi sa katawan ng dalaga. Lalo na't narinig niya ang ingay mula sa labas. Sigurado siya na hindi patulog ang kanyang mga magulang dahil nagsusugal ang mga ito at nagiinom. Nang makitang nakababa ang mga kapatid niya ay siya namang pagsunod niya at nanlaki pa ang kanyang mga mata nang bumukas ang pinto. Saan kayo pupunta? Tatakas sa impyernong to. Mga walang hiya! Bumalik kayo dito! Napangiwi si Atasha nang bumagsak siya, ngunit agad na umalalay sa kanya si Dexter. Ngumisi siya at tumakbo kasama ang mga ito. Atasha, bumalik kayo dito! Nagsisigawan na ang lahat ng tao, ngunit porsigido si Atasha na makatakas sa kanilang bahay kasama ang kambal. Sasabunutan ko kayong tatlo, ha? Bumalik kayo dito! Bumalik kayo dito! Ngunit natigilan si Atasha nang may huminto na isa pang kotse at napasinghap siya nang makita ang isang taong miss na siya. Kuya? Masaya ako makita ka ulit, Atasha. Nangilid ang luha sa mga mata ng dalaga habang nakatingin sa kanya nakakatandang kapatid. Ni hindi magawang gumalaw ni Atasha nang harapin ito ang kanyang mga magulang na gulat ring nakatingin sa kanya. Maya-maya ay may humawak sa kanya dahilan para mapatingin siya kay Dexter. Nahanap ko ang kapatid mo dahil isa siya sa mga business partner na pinagkakatiwalaan ko. Nalaman ko na hinahanap ka niya. At
Nalaman ko ang relasyon niyong dalawa. Ikaw ang nagpabalik sa kanya? Yes, gusto niyang bumawi sa'yo. Kaya siya nandito. Tinignan ng dalaga ang kanyang nakakatandang kapatid na kausap ang kanyang mga magulang. Baka sa mukha ng kanyang ina ang lungkot at pagsisisi, ngunit wala na siyang oras para doon. Sumakay siya sa kotse ni Dexter at agad na inalalayan ng mga kapatid na umiiyak habang nakatingin sa nakatatandang kapatid. Saan tayo pupunta? For now, sa bahay muna tayo. Kailangan niyo ring mag-usap ni Aiden. Ngayon ko na lang ulit siya nakita pagkatapos siyang ipaampon ni Mama. Ang ganda ng buhay niya. Napabuntong hininga ang binata at marahang nagmamaneho ng sasakyan papunta sa mansyon. Nang makarating sila doon ay lubos ang pasasalamat ni Atasha sa binata dahil hindi niya rin alam ang gagawin. Hintayin na lang natin dito si Aiden. Tiningnan ng dalaga ang isang babae. Asawa ka ba ni Kuya? Yes. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa inyong magkakapatid at masaya ako makilala ka. Thank you. Ngumiti ang dalaga at agad na tiningnan ang kambal na ngayon ay inaasikaso na ng mga kasambahay. Hinintay nila ang nakatatandang kapatid at nang makarating si Aiden sa mansyon ay mabilis niyang niyakap ito. I'm sorry. Ngayon ako nakarating. Umiling ang dalaga at inigpitan ng yakap sa kanyang kapatid. Ang mahalaga naman sa akin na nandito ka na. Kuya, hindi mo alam kung gaano ko kasaya na nandito ka. Humiwalay ang dalaga at tiningnan ang nakakatandang kapatid. Hinaplos nito ang kanyang pisngi dahilan para mangilid ang luha sa mga mata ni Atasha. Simula ngayon, hindi na kayo sasaktan nila mama at papa. Hindi na nila kayo pwedeng mahawakan. Ako na mismo mag-aalaga sa inyong tatlo. Kuya, ngumiti ito at hinawakan ang pisngi ng kapatid. Ako nang bahala sa inyong tatlo. Hindi nyo na kailangan pang bumalik sa bahay. Napangiti ang dalaga at mabilis na tiningnan si Dexter na nakangiti at hawak ang kambal. Huminga ng malalim si Atasha at napatango dahil alam niyang nagbabago na ang buhay nilang tatlo. Tiningnan niya si Dexter at hinawakan ang kamay nito. Ilang pasasalamat na ba ang sasabihin ko? Sinabi ko na, masaya ako nandito ka. Masaya akong tulungan ka. Ngumiti ang dalaga at marahang niyakap ang binata. Hindi niya alam kung ano nagawa niya noon na naging dahilan kung bakit siya masaya ngayon. Halos 2 linggo na ang nakalipas mula nang makatakas sina Atasha at ang kanyang mga kapatid. Sa ngayon, nakikitira sila sa bahay ng kanyang kuya Aiden pansamantala. Ngunit sa kabila ng kanilang ligtas na kalagayan, nanatili ang bigat ng nakaraan sa kanyang balikat, lalo na kay Aiden. Kuya, bakit mo ko tawag? Nilingon siya ng nakakatandang kapatid at inilihad ang upuan. Dahan-dahan na umupo doon ang dalaga at napansin ang isang papel sa lamesa. Hindi niya akalain na napakaganda ng buhay ng kanyang kapatid. Malayong-malayo sa buhay nito noon. Kumusta? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Masaya ako na nakita na tayo ngayon. Ang ganda naman pala ng buhay mo, no? Galant at mayaman ka na. Napailing ang nakakatandang kapatid ng dalaga. Lahat ng ito ay pasasalamat ko kay Catherine. Siya ang tumulong sa akin sa negosyo at siya rin ang nagsilbi kong sandalan hanggang sa makabangon ako at maging isang negosyante. Napakaswerte mo. Masaya ako na nagkausap na rin tayo ngayon. Hindi niya maipaliwanag ang saya na nararamdaman para sa kanyang nakakatandang kapatid. Lubos-lubos ang kasiyahan sa kanyang puso na pakiramdam niya ay isa siyang ina na proud sa kanyang anak. Pero may gusto kong sabihin. Ano yun? Bumuntong hininga ang lalaki at tiningnan ang kapatid. Hindi na tama na nakatakas lang tayo. Hindi sapat to. Kailangan nilang managot sa lahat ng ginagawa nila. Sa atin. Kailangan nating magsalita. Nag-alangan si Atasha. Mahal pa rin niya ang kanyang mga magulang kahit pa sakit ang idinulot ng mga ito. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Aiden. Alam niyang tama ito. Kahit pa napakahirap, ngunit hindi niya maiiwasan na mag-alala. Sigurado ka ba? Panong kambal? Alam mo namang bata pa sila at kung gagawin natin ang bagay na yan, sigurado ko mas apektado sila. Kaya ako nga gustong makulong ang mga magulang natin. Alam mo naging paghihirap natin sa kamay nila. Ngayon na kaya ko na kayong buhayin at na hindi humihingi ng tulong. Sa tingin ko, ito ng oras para ipagtanggol ko kayo. Napasinghap ang dalaga. Hindi niya alam ang sasabihin sa nakatatandang kapatid. Kung yan ang gusto mo, papayag ako. Matagal ko na itong gustong gawin, Atasha.
Gusto kong alagaan kayong dalawa at gusto kong ilayo kayo sa kanila. Kaya ngayon na may kakayahan na ako, gagawin ko ito. Hindi para sa akin kundi para sa inyo. Dinala nila ang kanilang usapan sa social worker na tumutulong sa kanila. Sinimula ng proseso ng pagsampa ng kaso laban sa kanilang mga magulang. Batay sa mga ebidensyang hawak nila at sa testimonya ng magkapatid. Habang pinirmahan ni Atasha ang mga papeles, napansin niyang nanginginig ang kamay niya, hindi sa takot kundi sa tapang. Thank you, Tasha. Alam ko mahirap, pero kailangan nating tapangan para makalaya tayo sa isang sitwasyon na di natin gusto. Ngumiti ang dalaga. Salamat sa pagbibigay mo ng lakas sa akin. Habang gulo ang isip ni Atasha, dumating si Dexter, ang matagal ng kaibigan ng pamilya. Umupo ito sa tabi niya, dala ang pagkain at inumin. Ngumiti siya at bumuntong hininga. Anong iniisip mo? Naisip ko lang kung tama ba ang ginagawa kong pagpirma. Iniisip ko kasi ang mga kapatid ko. Ngunit naisip ko rin na kung mananatili pa kami doon, baka hindi na kami masinagan pa ng araw. Gusto ko lang ng simpleng buhay para sa amin eh. Pero parang ang dami kong kailangan gawin. Ang dami kong kailangan intindihin. At ngayon pa, pinapipirma kami ni Kuya Aiden para makasuhan si na mama at papa. Ang bigat. Hinawakan ni Dexter ang kamay ni Atasha at ngumiti ng may pag-unawa. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga at napatingin sa binata. Hindi madaling desisyon mo. Pero ang tapang mo, Atasha. Hindi ko alam kung paano mo nagagawang lahat ng ito para sa mga kapatid mo. Nagkatinginan ang dalawa. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, parang napuno ng damdaming hindi nila kayang ipaliwanag ang hangin sa kanyang paligid. Hindi ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Atasha ang koneksyon nila ni Dexter. Ngunit ngayon, mas malalim ang pagkakaugnay nila. Yung sinabi mo noon, na gusto mo ako, gusto mo pa rin ba ako? Nagulat doon ang binata, ngunit agad ring nakabawi. Hindi naman nagbago ang nararamdaman ko para sa iyo, Atasha. Mas lumalalim pa sa tuwing magkasama tayong dalawa. Kasi, sa totoo lang, ramdam ko rin na may pagbabago sa nararamdaman ko. Na may kakaiba rin sa nararamdaman ko para sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Ngumiti ang dalaga at napatango. Hinawakan niya ang kamay nilang dalawa ng binata at pinagsiklop. Gusto rin kita. Gustong-gusto kita, Dexter. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko pero sigurado akong gusto kita. Hindi agad makapagsalita ang binata. Gulat itong nakatingin sa dalaga na seryosong nakatingin sa kanya. Ngumiti lang ng matamis si Atasha at tinapik ang kamay nilang dalawa. I didn't expect that. Natawa naman ang dalaga at napailing. Napagtanto ko na sa tuwing magkasama tayong dalawa, naisip ko kung gaano ka kahalaga sa akin. Kung gaano ka kaimportante para sa akin. Na nagagawa kong alalahanin ka at nagagawa kong isipin ka sa tuwing pakaramdam ko. Wala na akong pag-asa. Goodness. Promise, aalagaan kita. I may not be good at cheesy lines. Pero pangako, aalagaan ko kayong magkakapatid. Lalong-lalo ka na. At ganun na rin ang gagawin ko sa'yo. Ganun na rin ang gagawin ko sa tao naging dahilan kung bakit pa ako nandito. Ngumiti ang binata at dahan-dahan na hinalikan ang labi ni Atasha. Napangiti ang dalaga at marahang sinagot ang halik ni Dexter. Punong-puno ng pagmamahal at pag-iingat ang bawat halik nito na nagdala ng kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan. Sa magulong mundo, sisiguraduhin ko na ako magiging pahinga mo. At syempre, sa tahimik na mundo, ako manggugulo sa'yo. Nagtawanan silang dalawa at sabay na napatingin sa liwanag ng buwan. Huminga ng malalim si Atasha dahil ramdam niyang pagbabago ng kanyang buhay kasama ang lalaking nag-aalaga sa kanya. Ang araw ay tila mas bumagal, lumipas. Parang nakikiramdam sa darating na unos. Bumaba si Atasha sa kotse ng kanyang nakakatandang kapatid at pinagmasdan ng kanilang bahay na ngayon ay napapaligiran ng mga pulis. Agad niyang hinawakan ang kambal na ngayon ay nakatingin sa kanilang lahat. Saan niyo ba kami dadalhin? Ano ito? Bakit kayo nandito? Wala namang kaming kasalanan. Sa kabila ng tensyon na natili si Aiden na matatag. Ang kanyang muka ay walang bakas ng takot, puno ng determinasyon. Kahit alam niya ang gagawin nila ay magdudulot ng gulo sa kanilang pamilya. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin ito. Ako nga man ang mga batang yan Ako ang mag-aalaga sa kanilang apat
Ang kanilang ina naman ay nanatiling nakatayo sa gilid. Nakayuko, tila walang lakas upang magprotesta. Papa! Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Nasaan ba si Atasha, Aiden? Hindi nila pwedeng gawin sa akin ang lahat ng ito. Sa labas ng kotse, si Atasha ay tulala. Ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng eksena mula sa malayo. Sa likod niya, narinig niya ang iyak ni Angel at Alex. Si Aiden, kahit pilit na pinapakita ang tapang bilang panganay sa magkakapatid, ay hindi na mapigilan ang kanyang higpi. Anak, patawarin niyo ako. Sana noon mo pa sinabi ang mga yan, Mama. Napasinghap ang matandang babae at nangilid ang luha sa mga mata nito. Alam ko nagkamali ako at alam ko napakarami kong ginawang mali sa inyo. Kung saan na lang nagbago pang isip mo na nag-uusap tayo. Hindi mo mararanasan ang lahat ng yan. Walang sagot si Atasha. Gusto niyang maniwala na tama ang desisyon nila. Ngunit ang sakit na nakikita niyang nararanasan ng lahat ay parang kutsilyong tumatama sa kanyang puso. Hindi niya napansin na nagsimula na palang tumulo ang kanyang mga luha. Hanggang sa maramdaman niya ang isang kamay na marahan siyang hinawakan. It will be okay. Nasasaktan ka, Tasha. At alam ko mabigat to para sa'yo. Pero tandaan mo, ginagawa niyo to hindi lang para sa mga sarili niyo, kundi para na rin sa mga pagkakataong ipinagkait sa inyo. Marahang pinunasan ng binata ang luha sa kanyang pisngi. Ramdam ni Atasha ang init ng pag-aalaga sa tinig ni Dexter, na para bang sinasalo nito ang bigat ng kanyang dinadala. Alam ko, at hindi ako nagsisisi na ginawa ko ang bagay na ito. Gusto ko lang ay magbago silang dalawa, na ma-realize nila na may mga anak silang naghihintay sa pagbabago nilang dalawa. Tumango ang binata at niyakap ang dalaga. Hanggat nandito ako, hanggat nakakatayo sa harapan mo, ako magiging sandalan mo, okay? Sa mga sumunod na araw ay kinalimutan ni Atasha ang nangyari at masayang sinamahan ng mga kapatid sa kanilang enrollment. Ngumiti siya sa mga kapatid na kasama ang kanilang kuya Aiden at ang asawa nito. Ikaw, ayaw mo bang mag-enroll ulit? Hindi na muna siguro, kuya. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Kailan ka pa mag-aaral kapag kasal na kayo ni Dexter? Namula ang magkabilang pisngi niya dahilan para matawa si Aiden. Pagkatapos nila sa school ay agad silang pumunta sa isang restaurant kung saan naghihintay ang mga magulang ni Dexter at ang pamilya ng asawa ni Aiden. Babe, you're here. Miss mo na ako kagad. Natawa ang binata at agad na inalalayan ng dalaga sa pag-upo. Bumati ang dalaga sa mga magulang nito na ngumiti at tumango. Kamusta ang enrollment? Nag-enroll na ba ang mga bata? Yes, Tita Daniela. Ayaw pa kasi ni Atasha at may plano pa raw siya sa buhay niya. Baka naman gusto ni Atasha na mag-aral pagkatapos ng kasal nila ni Dexter. Pwede naman. Gusto mo ba, babe? Nagtawanan silang lahat habang si Atasha naman ay napailing. Plano nilang magpakasal ni Dexter at kinakabahan siya para doon. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil hindi niya alam ang gagawin niya kapag naging mag-asawa na sila. Kailan ba ang kasal ninyo? Did you propose to her? Mayabang nang umisi si Dexter at iniangat ang kamay ng dalaga. Kitang-kita ang singsing sa daliri ni Atasha na napangiti. Napasinghap ang mga kasama nila sa lamesa, lalo na si Aiden na natawa at napailing. Siyempre, Mom. Ayaw ni Atasha ng engranding proposal kaya naman sa garden namin ginawa. Ang bilis mo rin talaga, no? Natatakot kang tanggihan ni Atasha. Tumawa ang dalaga at napailing dahil sa pang-aasar ng kanyang nakakatandang kapatid. Masaya silang kumain at nagtawanan. Habang kumakain si Atasha, ay hindi pa rin siya makapaniwala na magiging masaya ang buhay niya kasama si Dexter. Ngayon pa na ikakasal silang dalawa sa mga susunod na buwan. Are you happy? Na ikakasal na ako sa'yo? Oo naman. Hindi pa rin nga ako makapaniwala eh. Pero hindi na rin ako makapaghintay. Hinaplos ng binata ang likod ng magiging asawa. Tapos na silang kumain at nasa labas na sila ng restaurant at hinihintay ang mga matatanda. Hindi na rin ako makapaghintay na maging asawa ka. Na magsama tayong dalawa sa iisang bahay kasama ang mga kapatid mo. Kahit kailan, hindi mo nakakalimutan ang mga kapatid ko. Kaya mahal na mahal ka ng kambali. Napangiti ang binata at niyakap ang dalaga. Sabay silang napatingin sa mga matatanda na ngayon ay nag-uwi pa ng pagkain. Napailing si Dexter at agad na inalalayan ang dalaga
pasakay sa kotse. Alagaan mong kapatid ko Binalaan na kita noon kaya ayusin mo lang. Huwag kang mag-alala. Secure ang future ng kapatid mo sa akin. Isa pa, maging masaya ka na lang sa kung anong meron si Atasha. Huwag mo rin kalimutan ang pinag-usapan natin sa negosyo. Tumango ang lalaki at tinapik ang balikat nito. Tiningnan ni Aiden ang kapatid na si Atasha nang ngumiti at bakas na bakas ang kasiyahan sa mga mata nito. Dahilan para mapanatag ang loob ni Aiden na sa wakas, magiging masaya at payapa na rin ang buhay ng kanyang kapatid. Lumipas ang taon. Ang malamig na hangin ay naglaro sa mga kortina ng magarang ballroom. Isang taon na ang nakalipas mula nang unang nag-cruise ang landas ni Atasha at Dexter sa isang simpleng restaurant. Ang lugar kung saan ang babaeng waitress at ang makapangyarihang CEO ay natagpuan ng pag-ibig na hindi nila inaasahan. Okay bang suot ko? Mrs., ang ganda-gandang mo nga Hindi ka nagbibiro? Natawa ng mahina ang lalaki at hinalikan ang pisngi ng asawa. Napakaganda mo. Araw-araw. Ngayon, si Atasha ay hindi na lamang ang simpleng babaeng nangarap ng isang tahimik na buhay para sa sarili at sa kanyang pamilya. Si Dexter, na matagal nang tinitingala bilang isang seryosong negosyante, ay natutunang buksan ang kanyang puso at hayaan ang pagmamahal ang maging gabay sa kanyang mga desisyon. Magkasama nilang hinarap ang bawat pagsubok at sa gabing ito, nagbabadya ang bagong simula sa kanilang kwento. Oh, nandyan na pala sila. Ang cute ng baby natin. Ang mami mo na naman ata ang nagbihis sa anak natin Sa gitna ng malalaking bulaklak na palamuti at nakangiting mga bisita, tumayo si Atasha sa tabi ni Dexter habang pinapanood ang kanilang engagement party na punong-puno ng kasayahan. Ang mga dating kasamahan ni Atasha sa restaurant ay naroon. Masaya sa tagumpay ng kanilang kaibigan. Ang mga empleyado ni Dexter ay halatang sanay sa mga marangyang okasyon, ngunit tila humahanga sa taglay na biyaya ng babae na dati nilang inakala ay isang ordinaryong tao. Wow, ganyan pala kayo nagsimula Actually, si Rich ang dahilan bakit ko nakilala si Atasha. Siya ang may-ari ng restaurant Kaya naman pala interesado kang malaman ang buhay ni Atasha sa akin. Hawak ni Dexter ang kamay ni Atasha. Naramdaman ng dalawa ang tibok ng kanilang mga puso na tila nagkakaisa sa ritmo. Sa gitna ng masayang usapan at tawanan ng mga bisita, ibinulong ni Dexter kay Atasha. Alam mo ba kung gaano ka kakaiba? Sa lahat ng kayamanan at karangyang naranasan ko, ikaw ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay ko. Sinusubukan mo bang maging sweet sa akin? Araw-araw naman akong sweet sa'yo Pinamulahan ng mukha si Atasha, ngunit hindi maiwasang ngumiti. Dexter, sa dami ng nangyari sa atin, minsan hindi ko pa rin lubos maisip na ito yung magiging wakas ng ating kwento. Sino mag-aakala ng isang waitress tulad ko at ang isang CEO tulad mo ay magkakaroon ng ganitong pagkakataon? Ilang taon na ang lumipas at napakarami nang nangyari sa buhay ni Atasha. Hindi niya akalain na ikakasal siya sa mayaman na bilyonaryo at magkakaroon sila ng babaeng anak. Masayang-masaya si Atasha dahil sa mga nakalipas na taon, tuluyan ng naging maganda ang buhay niya. Hello, my baby. Tumawa ng mahina ang 4 na taong gulang nilang anak na si Alessandra. Ang ganda-ganda naman ng pink mo dress. Sinong bumili? Lola! Sa mga nakalipas na taon rin ay nakalaya na ang kanyang mga magulang at nagbigay rin ng pangalawang pagkakataon si Atasha sa mga ito. Nagpatawad siya ng hindi labag sa kanyang loob dahil alam niya na lahat ng tao ay may pagkakataon na magbago. Sa mga nakalipas na taon ay naging maganda rin ang buhay ng kambal. Nag-aaral na ang mga ito at masaya na sa kanilang buhay. Thank you for coming here today. Salamat rin sa greetings. At masaya ako na marami ako naging kaibigan dito. Nagpalakpakan ng lahat. Gusto ko lang rin kayong pasalamatan sa lahat-lahat ng nagawa niyo para sa amin. Lalo na sa pag-support sa negosyo ko at sa aking asawa. I love you, Mommy! Nagtawanan ng lahat nang marinig ang boses ng kanilang anak. Ngumiti si Atasha sa lahat ng tao at napagtanto niya na ang dating pangarap lang niya, ngayon ay napagtagumpayan niya na dahil sa kanyang asawa. Sa mga nakalipas na taon, ay napakarami niyang napagtanto at napakarami niyang na-realize habang tumatanda siya. Proud ako sa iyo, anak.
Salamat, Mama. Tinutulungan mo pa rin ako sa negosyo ko. At masaya ako na unti-unti alam mo nang gusto mong gawin. Kung hindi mo lang ako pinakulong noon, hanggang ngayon masamang bisyo pa rin ang ginagawa ko. Hinawakan ng babae ang kamay ng kanyang ina. Lahat ay may pagkakataon na magbago. Kaya nakakatuwa po na natutunan niyo yun ni Papa. Ngayon, wala na akong iisipin dahil masaya na po kayo. Habang tumutugtog ang isang romantikong melodiya, hinila ni Dexter si Atasha papunta sa gitna ng dance floor. Walang sino man sa silid ang maaaring magpigil sa ganda ng kanilang pagsasama sa bawat hakbang ng kanilang sayaw. Ang ballroom ay napuno ng palakpakan, ngunit sa mundo ng dalawa, tila sila lang ang naroroon. Sweet mo I love you, asawa ko. Ngumiti ang babae at hinaplos ang pisngi ng asawa. Sobra-sobra kitang mahal. Alam mo yan. Pwede na ba nating sundan si Alessandra? Tumawa ng mahina ang babae at hinampas ang asawa. Gusto mo suntok sa tiyan? Kailan pa? Ngumiti ang babae at kumindat. Gulatin na lang kita. Sa labas ng ballroom, nagliwanag ang gabi ng mga bituin na parang sumasaksi sa kanilang pagmamahalan. Hawak ni Dexter si Atasha sa braso habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Sa mga sandaling iyon, ramdam ni Atasha ang lalim ng pagmamahal ni Dexter. Hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa bawat galaw at haplos nito. I love you. Mahal rin kita, Dexter. Mahal na mahal. Makalipas ang maraming taon, ibinahagi ng dalawa ang kanilang kwento sa bawat isa na lumalapit sa kanila para humingi ng inspirasyon. Natutunan ni Atasha ang tunay na yaman ay hindi nakabatay sa material na bagay, kundi sa pagmamahal, pagtitiwala at tapang na ipaglaban ang nararapat para sa sarili. Si Dexter naman ay natutunan ang halaga ng pagiging bukas at ng pagkakaroon ng tunay na koneksyon na hindi nasusukat ng estado sa buhay. Wakas.